Ito naman pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Etong si Hanelet Abansenya, durog. Kay Attorney Claire Castro ulit. Ang daming binembang. Neto ni Attorney Claire Castro, mga ka-GP Natics, hindi lang basta-basta. Talagang palaban. May pahayag po kasi itong si Hanelet Abansenya, ang common law wife ni Digong Duterte, na kung saan po ay talagang binabanatan po nito ang gobyerno. Napaka-sarcastic po ng kanyang mga pahayag. Ito po yung sinasabi niya, mga ka-GP Natics, na pahayag ni Hanelet. Palisin muna natin si Attorney Libayan. Kasi sunog na yan eh. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawang sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Mga kababayan, dalawang dangerous place daw sa Pilipinas. Dalawang city sa Pilipinas ang most dangerous place. At meron na naman daw pinatay. Congratulations daw kay PBBM. Mga kababayan, mga ka-GP Natics. Teka lang bakit kay PBBM lang ba yung may nangyaring patayan? Di ba nung panahon ni Digong, kailan ka ba pinanganak? Di ba? Pinanganak ka ba kahapon? At kay BBM lang yung nakikita mo, ilan yung mga namatay nung panahon ng common law husband mo? 'Di ba? Mga ka-GP Natics, parang nananaginip ata ito ng gising. Tingnan nga natin mamaya, ipapakita natin yung statistics, kung ano po ang sinasabi ng statistics doon sa kanyang mga banat. Pakinggan muna natin si Attorney Claire Castro kung ano po ang sagot niya dito kay Hanelet Abansenya. The statement of Hanelet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Tama. Kaya kay Ms. Hanelet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin yung katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito. Actually, mga ka-GP Natics, maputol ko lang Siyempre, bibigyan ko lang ng komento yung bagay na yan. Kasi kapansin-pansin, marami na rin pong talagang nakapansin ngayon na simula po nung nakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nung siya po ay dinala sa dahig, mga ka-GP Natics, ay parang tapos sumabay pa sa halalan. Mga ka-GP Natics, marami nagtataka at marami nagtatanong. At bakit ang daming mga krimen ngayon, 'di ba, na lumalabas sa social media? Yung iba diyan ay mga ni-resurface lang nila. Ibig sabihin, mga dati na pong mga video na nung kapanahunan pa ni Digong Duterte at yung iba kapanahunan pa ng mga naunang presidente. Pero naglalabasan ngayon sa social media. Tapos ang caption, mga kababayan, lagi ang sinasabi nila
ay ganito na talaga ngayon, magulo sa panahon ni BBM kasi puro bangag ang mga tao. Ang daming mga pinapalabas dyan na bangag yung mga tao, patayan dito, patayan doon. Nagtataka ngayon ang mga kawani ng gobyerno. Ito ba ay sinasadya para isabay at pahinain, mga kababayan, yung drive ng gobyerno at palabasin na mahina talaga yung gobyernong ito dahil hindi nasasawata at lalong dumadami ang crime? At ang isa pa, mga ka-GP Natics, yung Chinese na yan na hindi naman nabalita, di ba? Kailan lang talaga? Dahil meron nagsabi na bakit ganito, hindi nababalita tong bagay na to. Magtataka kayo, sinadya ba yun para dahil eleksyon na naman? Dahil kailangan ng mga tao na kumbaga sila ay mangalap ng sapat na pera para sa eleksyon, para manalo? Ganun ba yun, mga kababayan? Na itinataon na eleksyon? Kasi nakakapagtaka lang eh. Ayon kasi dun sa balita, nag-demand daw ng unang demand na million na, parang 50 million or 60 million, hindi ko matandaan yung number. Tapos, nag-demand ulit ng pangalawa, 150 million, something like that. Mga kababayan, pero pinatay pa rin daw yung Chinese. So, kung titingnan natin, parang itong mga ito ay talagang hindi nila talaga target, mga kababayan, kasi nagbigay na eh, 'di ba? Kung target lang ng mga ito yung pera lang, sana pera lang. Nung ibinigay yung ransom, hindi na nila pinatay yung tao. Parang talagang sinasadya para sabihin na merong krimen na nangyayari sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang tinitingnan dyan, parang itong mga kriminal ay naghahanap po ng pampondo doon sa mga tumatakbo, mga politiko, para magkaroon sila ng pondo sa kanilang pagtakbo. 'Di ba? Ngayon, yung sinasabi ni Hanelet na meron na namang patayan na nangyari. Mga ka-GP Natics, Hanelet Abansenya, sabi ko nga parang pinanganak ka ata kahapon. Eto, tingnan natin. Ano ba ang sinasabi, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ng index crime? Okay, 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos versus 2 taon ni Digong Duterte. Duterte administration war on drugs, mga ka-GP Natics. Tingnan nyo na lang dito. 217,830. Marcos administration, mga kababayan, 83,059. Ayan Yung crimes crimes ang pinag-uusapan natin dito. Napakarami. 2016 to 2018. July, simula nang maupo si Digong. At 2022 to 2024 of July, nang naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang liit, napakalayo, mga ka-GP Natics. Halos wala po sa kalahati yung index crime na nangyayari dito. Siguro, itong pinapansin nila na Chinese, hindi ko naman sinabi na sila, Hindi ko naman sinabi na baka pakana nila ito. Baka itong bagay na to ay ginagawa kasi nila tawag dito, talagang binigyan nila ng reaction. 'Di ba? At talagang nakatutok sila sa nangyari na ito. Hindi kaya, mga kababayan, nagtatanong lang, kayo ang may pakana. 'Di ba? Dahil unang-una, hindi na kayo basta makapaglabas ng pera dahil si Digong ay nakakulong. Hindi kaya, mga ka-GP Natics, kayo ang nag-utos para palabasin at pahinain ang gobyernong ito at sabihin na maraming nangyayaring gulo. Kaya lang, isa lang yan sa mga, 'di ba? Isa lang yan sa biglang lumitaw na issue. Pero kung titingnan pa rin natin yung crime index, marami pa rin sa panahon ni Digong Duterte. At yung sinasabi nila, mga kababayan, na very safe ang Davao, 'di ba? Very safe ba talaga ang Davao? Totoo ba talaga 'yon? Kasi base dito sa nakita ko,
mga kababayan, ay yung pinagmamalaki yung safe na Davao, safest place in the Philippines, eto, discrepancies in police logbooks cast doubt on Davao low crime rates. Dinadaya. Oh, may dalawang logbook, mga kababayan, na kung saan nakalagay ang tunay na crime rates. Tapos dito sa isang logbook sa kaliwa, ito yung crime rate na ipinapakita na kunwari low crime rate sa Davao. 'Di ba? Kaya nga galit na galit kayo kay General Torre. Kasi si General Torre ang nakabuking sa inyo na minamanipulan ninyo ang crime rate doon sa Davao. Kung gusto nyo makita to, mga kababayan, ayan lang. I-type nyo lang yan. Discrepancies in police logbooks cast doubt on Davao's low crime rates. Makikita nyo dyan kung bakit. Magtataka ka, pati yung mga rape victims. Mga kababayan, ang daming rape victims, tapos iilan lang po yung nakablatter. Pero doon sa kabila, napakarami. Pag may nagtatanong ng mga international media, ang ipapakita, yung low crime rate na logbook. Ayun, nadali mo BPC Global. Propaganda lang ba ito ng mga Duterte ng kalaban ng administrasyon para sabihin ng administrasyon na to ay talagang walang ginagawa? Doon sa sinabi ni Atty. Claire Castro, huwag niyong simulan ng gulo. Kasi doon, mga kababayan, parang naghihimok sila sa mga kababayan natin, na kapwa natin Pilipino, na itong administrasyon na to, nagsisimula na naman ang gulo, ang mga kidnapping, ang patayan, parang sinabi na walang ginagawa ang gobyernong ito sa kanyang mga pananalita. Diba? Diyos mio Marimar, mga kababayan. Ni Mr. Anson K. Mm. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Mhm. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay, na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Sa poll. 'Di ba? Mga kababayan, nakalimutan ata ni Hanilet yung mga biktima ng EJK. Ang galing nila po muna, mga kababayan, doon sa nangyari. Ano yun, palibasa kasi yun, Chinese. Kaya kailangan mag-react sila. Pag Pilipino, wala silang react. 'Di ba? Kahit mamatay yung 30,000 ng mga Pilipino, I don't fucking care. Ganon? Kahit magkandaubos kayo, we don't fucking care. Have we heard anything, mga kamabayan, coming from them, na kinukondina nila, or sabihin natin that we are seeing a sympathy coming from them? Wala ata tayong nakita na nagbigay ng pahayag itong mga to, na nagbigay sila ng simpatya, ng empathy doon sa mga namatay noong kapanahunan ng EJK, ng war on drugs ni Digong. Diba? Ba't parang napaka-specific naman ata nila ngayon, Chinese ang namatay? Mga kababayan, don't get me wrong ha. Huwag niyong sabihin na ako ha. Ako ay syempre ayaw ko sa ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea. Pero mga kababayan, hindi ko naman po isiniseparate kasi syempre tao din yan, 'di ba?
at saka mali po ang paggawa po ng krimen. Kidnapin mo yung isang tao, hingi ka ng ransom, tapos papatayin mo rin yung tao. Of course, ayaw natin nun. Ayaw natin ng kriminalidad. Kaya lang, nakakapagtaka, pag Pilipino ang namamatay, kapwa natin nasasaktan sa West Philippine Sea, wala tayong marinig sa kanila. Pag namatay yung kapwa natin Pilipino, 30,000, wala tayong naririnig sa kanila. Chinese namatay, meron tayong narinig sa kanila. Alam na alam kaagad. Hoy, Chinese namatay. Parang mga kababayan, bakit alam na alam nyo? Ang daming balita dyan Yan lang yung alam ninyo? Yan lang yung talaga yung tinutukan nyo? Diba? Ang tindi. Karamihan sa EJK victims, may butas ang ulo. Nakarinig ba tayo sa kanila? Wala. Bobo ka pala, David Di Cesario Ako pang sabihan mo ng bobo. Mga kababayan, ito lang sasabihin ko sa'yo. Pag biktima ba ng EJK, kailangan may ID ka? Sige nga. Loko pala to Sige, David De Cesario. Let's say sabihin natin ikaw ay sobrang hirap, nasa laylayan. Tapos, ikaw, binaril ka ngayon. May ID ka? Lagi mo bang dala yung ID mo? Oy, ako si David ni Cesario, pinatay ako. Or, during na pinatay ka, nandun yung ID mo nakasabit? Alam nyo, common sense, kung may sentido kumon ka. Unang-una, ang may mga ID lang, yung mga nagtatrabaho talaga. 'Di ba? Yung sila po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. 'Di ba? Pero yung mga nagtatrabaho na construction worker, karamihan pa nga dyan, wala ring ID O sabihin natin construction worker, may ID yan, kailangan. Pero mga kababayan, yung mga pinatay katulad ni Arnaiz, katulad ni Kian Santos, dala-dala niya yung ID? O iba naman yung sinasabi mong ID, kailangan doon ba sa pagpunta? Sa tinatawag natin na kailangan kapag dumalo sila doon sa dahig, kailangan may ID? Boplox ka pala Ikaw na ata yung pinakawalang kwentang tao na nakilala ko dito. Ikaw yung pinaka nakita kong walang kwentang DDS Duterte. Sa programa ko ngayon, talagang medyo nakuha mo yung gigil ko, Brad. Dahil sa ID na yan. 'Di ba? Yung criminal ba may ID din? Yung bumaril din sa mga biktima, nagpapakilala ba yan? Oy, ako si David ni Cesario papatayin kita. Total, baliw din naman yung logic mo di ba? Baliwin din kita. Kahit walang trabaho, pwede makakuha ng ID. Tama ka naman dyan, Exos. No? Pwede naman talagang kumuha. Ang problema, mga kababayan, bakit naman nila yun ang uunahin nila kaysa sa mga hanap buhay nila? 'Di ba? A victim is a victim. Hindi pinag-uusapan dito ID, tungak. Sabi ni Senyora Semenya, ay napasend, mali, sorry, di ko sinasadya. Ano po yun? Ewan ko dito sa mga DDS, mga kababayan, kung ano-ano mga pinaglalaban. Hindi daw totoo na kapag ikaw daw ay, sabi niya, kung walang ID, biktima daw, walang maipakitang ID, hindi raw biktima yon. Grabing logic mo, no? Logic po yan ng bobo. DDS ka nga. Sabi ni Piwi, gusto pa yata ng DDS may NBI clearance, may police clearance pa, no? Para certified daw na sila daw ay biktima.
Mga kababayan, kailan po sinabi ng ating batas, ng ating konstitusyon na kailangan ang biktima may ID? Ha? So ibig sabihin pag walang ID, pag namatay ka ngayon, David Necesario, tapos wala kang ID, hindi ka na biktima. Hindi, yun lang ang tanong ko. Ito matinong sagot kasi kanina niloloko-loko ko yung sagot ko. Ngayon ito, tanong matino. Para mapaisip ka naman, paano pag namatay ka? Napatay ka ng holdapper, napatay ka ng addict. 'Di ba? Tapos, wala kang mapakitang ID, ibig sabihin hindi ka biktima. Ha? Yan ang sinasabi ko sa iyo, sana nauna ka na, tanga. Ang kulit ng logic nyo, no? Hindi ko talaga maintindihan sa inyo. Kailangan pag naging biktima ka, kailangan may ID ka. Okay lang yan, sinasabi mo Helen Manuel, mahalaga ang ID. Pero ang sabi kasi nila, yung biktima daw hindi maipakita yung kanilang ID. Yung mga biktima daw walang ID, bakit pag biktima ba, kailangan may ID lahat? So ibig sabihin, logic, kapag namatay ka, napatay ka ng mga suspect, pag ikaw ay walang naipakitang ID, meaning you are not a victim? Sige, mga kababayan, hinahamon ko si David Necesario. David, ganito na lang. Pumunta ka ngayon dun sa tumawid ka dyan sa inyo. Tapos abang ka ng sasakyan, ha? Ng bus. Sabihin natin bus, sabihin natin malaking sasakyan, kahit truck o kahit na ano yung pwedeng sumagasa sa'yo. Tapos, pabangga ka. Pabangga ka lang. Sabihin natin hindi ka mamamatay. Or sabihin natin worst to worst case, mamatay ka. Tapos wala silang nakitang ID sa iyo, ibig sabihin hindi ka biktima. Sabi tuloy ni Patrick Lopez, papatayin kita, patingin ang ID mo. Ay nasiyasabi ko sa inyo eh. Saan nyo ba nilala yung utak ninyo, mga DDS? Palagay ko hindi nasa talampakan yan. Mukhang itinain nyo na sa inidoro. Ha? Isa pa to si Elser Manzanas. Gagawin kitang ilalagay kita sa baboy. Hindi kailangan, mga kababayan. Ang gusto kasi ninyo doon sa ICC, kailangan daw passport at kailangan daw merong tawag dito, meron daw national ID. Mahihirap yan, hindi naman mag-a-abroad yan. Bakit kailangan ng passport? Alam nyo, that is a delaying tactics of the Dutertes. Gusto lang ninyo na sirain yung credibility at sirain po yung kagustuhan na mag-witness ng mga witness. Diyos mio, maramar. Sabi ni Nemi Hasigawa, utak nila pinabaho nila kay Digongong. Piwi, baka John Doe gusto palabasin ng mga DDS. John Doe po yun, John Doe. Ang kulit na itong mga ito. Ay nako, pinatawan nyo ako talaga, mga DDS. Halatado mga DDS kayo na wala ng mga utak ninyo. Eto, pag-usapan naman natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Itong si Mr. 10K. Yes po, si Mr. 10K. Alam